So ayan guys, natapos na rin tayo sa ating pag top coat sa ating wall at syempre sa ating ding ceiling. So bali same color lang sila guys sa wall and ceiling natin. So pati yung ating amba guys, ayan, naka varnish finish yan guys. Yan, makinis na makinis yan, makintab. At syempre, parang ginawa kong parang kahoy talaga yan guys. So finish na rin yan guys. Kaya salamat sa inyo patuloy magtangkilik at panonood sa aking mga vlogs guys. Ayan. At sa inyo patuloy magsuporta sa bawat videos ko. Ayan, finish na yan guys, lahat-lahat. Thank you all guys for your support. Hello guys, welcome to my channel, Noel Mix Vlog. Please like, share, and subscribe. Thank you. So, ayan guys, tayo magtitimpla ngayon ng ating mga kulay na gagamitin sa ating pan-repair lang guys sa ating hamba kasi dating may kulay na yan guys. So, hindi ko lang ganong kinaskas. I-repair lang natin guys. So, magtitimpla tayo ng pangkulay natin. Meron tayo dito orange, red, white, and syempre meron din tayong black guys. So let's go guys, timpla na tayo. Bali magmimix tayo guys ng 60% ng orange and 40% ng red. Yan guys, then dagdag tayo ng konting amount ng black. Ayan guys, para yung tingkad ng ating kulay varnish na pintura ay medyo mag-blurred ng konti, medyo mamatay yung kulay niya, mawala yung pagkatingkad niya. At ngayon naman guys ay maglalagay tayo ng masking tape sa pinakagilid ng ating hamba. Ayan, so gaya ng ginagawa ko guys, ayan, kasi yung pagpipintura natin dati ng white sa labas ng ating hamba ay may damage yung ating kulay orange, kaya i-repair natin siya ngayon guys ng ating mga tinimplang kulay varnish. So una guys, lagyan natin ng tape. Ayan, tulad na nakikita nyo guys, just watch and learn. Para naman maayos at tuwid yung guhit ng ating hamba sa gilid kapag mayroon tayong guide na masking tape paikot. Ayan guys. At tulad guys ng ginagawa namin sa ibang kumpanya na pinapasukan namin guys, ganito ang ginagawa namin sa mga hamba sa paggawa ng mga hand painted na hamba. So ginagamitan natin ng masking tape guys na guide para tuwid at maayos yung pagkakagawa ng ating yung mga gilid ng mga hamba natin. So ayan guys, lalagyan natin guys yung two sides, bali may one side pa sa right natin, lalagyan din natin yan guys. So ngayon guys, i-ready natin yung ating pang repair na kulay na orange na tinimpla natin. Ayan, yung dark orange na yan guys ang ating i-apply pang repair sa ating hamba. So bali ang gagawin ko guys, gagamitan muna natin siya ng paintbrush. Ayan, paintbrush muna unang ihagod natin guys para makulayan natin. Then after nun guys, paintbrush na to na ating gagamitin, papantayin naman natin yan guys ng later ng basahan. Ayan, basahan guys ang maglalagay ng aspe na parang kahoy pagkatapos ng brush na ito na ginagamit natin. Bali yung uneven guys na kulay ng pintura, yan ang gagamitan natin ng paintbrush guys, i-repair natin. So bali paikot yan guys. Ayan, paintbrush man ang gagamitin natin. Then later yung namang basahan, gagawin natin pang aspe na parang kahoy. Ayan guys, paikot yan. Okay lang yan guys na may mga sumobra sa gilid kasi may masking tape naman tayong nakalagay dyan. So pag tinanggal natin yung masking tape sa gilid niya guys, magpapantay din yan. Ngayon naman guys ay gagamitin natin ng basahan yung pintura natin kanina habang basa pa. I-wash out natin ang basahan guys. Yan, dahan-dahan para magkameron siya ng patche o guhit ng ating pagka-varnish, parang hugis kahoy guys. Yan, para may mga guhit-guhit siya dahil sa ating basahan na gagamitin. Ayan guys, to make even yung pinturang nilagay natin.
Para mukhang kahoy talaga yung mga guhit-guhit niya. So makikita ng basahan na gagamitin natin dito. Ayan guys. Pero alam ko guys, kadalasan ginagawa ng ibang kasama natin na pintor kapag sa varnish na. Brush lang ang ginagamit nila ng pang ano guys, pang guhit para mabukang kahoy yung binabarnisan nila na simento o kahoy. Kasi sa hand painted guys, na katulad ng ginagawa ko, ginagamitan ko ng basahan kasi hand painted lang to guys, hindi to totoong kahoy. Hand painted na kulay varnish lang na parang kahoy. Yan, mano-mano lang yan guys kasi hindi naman talaga totoong kahoy ang ginawa kong yan. Kumbaga simento lang yan guys, din na ginawa ko lang barnisadong kahoy. Yan, para magkameron siya ng hamba. Kumbaga, yan, pampeke lang ba guys, pero hindi totoong kahoy yan guys. Yan. Alam niyo naman guys, mga pintor malikhain. Kapag may gusto silang gawin, pwede nilang gawin sa pintura. Dahil marunong sila magtimpla, marunong dumiskarte. So, nakaka-diskarte kami ng ganito, nakakagawa kami ng ganito. Kahit sa isip lang. Yan. At saka isa pa guys, paulit-ulit din naman yung ginagawa namin ganito eh. Sa tinagal-tagal na pagpipintura namin, madalas namin nagagawa yung ganito, mga hand-painted na hamba sa mga bintana at sa pinto. Kasi kadalasan guys, yung mga ginagawa sa mga building ay walang mga hamba yung kaya puro hand painted na lang ginagawa doon. Yan, hand painted na ginagawa namin mga hamba at, sa mga pinto at sa mga bintana. Ayan, kaya naman malaking tulong guys na kami natututo sa ganitong trabaho ng mga ganitong gawain. So syempre iba na rin yung pinag-aaralan mo yung trabaho mo para matutunan mo na pwede mong gawin sa labas kapag wala ka ng trabaho. Ayan, at tulad nga nitong ginagawa ko guys, natutunan ko lang din ito sa pinagtrabahuhan ko. At syempre, nagagamit ko siya ngayon dito sa aming bahay. Ayan, for example na yan guys. Ayan, ganyan ang ginagawa namin. So, experience lang guys sa ibang kumpanya ang natutunan ko. So ayan guys, so tingnan nyo, kumbaga yung pahid ng basahan, kapag dinigin mo, yun ang magiging aspe ng kahoy. Ayan, dahan-dahan mong ididigin hanggang sa diretsyon na gusto mo. Yung guhit niya guys, yun ang magiging aspe ng kahoy. Pero hand painted lang yan guys, nilalagyan lang natin ng pinaka-design, yung barnisado nating kahoy. Ayan, kahoy color. Bali ito naman guys yung hamba sa ating papuntang banyo. Yan, yung ginagawa natin ngayon. Tapos na tayo dun sa entrance natin sa kusina. So dito naman sa pinto ng ating banyo at saka CR, yan dalawang yan ang ating babarnisan ngayon. As usual guys, ganito rin yung mga hamba na ginawa ko sa mga bahay na nagpapagawa ng mga hamba na hand painted na pinto sa mga pinto nila, saka sa mga bintana nila. Ngayon, kung gusto mo namang medyo matingkad yung guhit guys, yan, isasawsaw natin yung basahan natin sa pintura nating orange, then i-apply natin dahan-dahan para magkameron siya ng dark color na aspe. Ayan, so para-paraan lang guys, para medyo gumanda yung pinaka-design ng barnisadong kahoy natin. Yan, kahoy color. So guys, sana po nag-enjoy kayo sa panonood sa aking vlog na to guys. At may konti rin po kayong natutunan sa aking mga ginawa sa aking pag-painting ng barnisadong kahoy kuno. Hand painted lang yan guys. So I hope so guys na nag-enjoy kayo. Salamat po sa suporta. So thank you guys for watching, for the support. Salamat po at hindi po kayo nagsasawang manood ng aking mga videos. So I hope you enjoy watching guys my videos. So yung hamba natin guys, yan, nakabarnish yan guys, nakabarnish. Yan, parang kahoy talaga guys yung ginawa ko dyan. Yan. See you guys on the next videos. Bye bye. Thank you guys, thank you for all your support.
Pakita rin ating selling guys. Yan. So malinis siya guys kasi puting-puti. Yan. Thank you guys. Don't forget to like, share, and subscribe my channel, Noel Mix Vlog. God bless.